Hello everyone! Welcome back to my channel. At sa video na to guys, papasyalan natin ang isa sa pinakasikat na temple sa Japan, ang Kiyomizu-dera. Ayan, so ang ibig sabihin nito ay Pure Water Monastery. Samahan niyo akong muli sa ating pag-explore sa isa na namang temple sa Japan. Mula sa kalsada, hindi mo pa makikita yung temple. Kailangan mo pang umakyat. At pag-akyat mo, ang daming tao. Parang kahit umuulan nung umakyat ako, ang daming tao guys. Ayan, nakisuyo tayo para kunwari naglalakad. So, yan, aakyat ka dyan at pag-akyat mo, ang daming shops, ang daming bilihan. Kaya pag pupunta ka dyan, maganda na mayroon kang time talaga para mag-explore. Kasi makikita mo yung bahagi ng kultura, malaking kultura nila dyan. I think malapit to sa Gion, part ito ng Gion. So para may idea kayo, basahin natin konti sa wiki. Kiyomizu-dera is a Buddhist temple located in eastern Kyoto, Japan. The temple is part of the historic monuments of ancient Kyoto UNESCO World Heritage Site. It opened in 778 AD. Architectural style is Japanese Buddhist architecture. Completed in 1633. So nakalagay dito reconstruction. And deity is Kanon. Founder Sakanoue no Tamuramaro, reconstructed by Tokugawa Iemitsu. Hindi ko inakala na ganito ka-historical tong lugar na to na napuntahan ko, and I'm so happy na narating ko to kahit na umuulan. So makikita nyo yan, ang dami nilang mga paninda na kung hindi lang ako over na sa luggage ko, bibili talaga ako, kaso nga lang over talaga ako sa luggage nung pumunta ako. Wala na akong extra dahil over na yung dala ko. So hindi ako bumili. Pero sobrang nakakapanghinayang. Ang ganda din ng view. Ito hindi ka pa nakakaano to, wala pang bayad yung view na yan. Makikita mo dito yung malaking bahagi ng Kyoto kasi overlooking siya. Ayan, nakikita mo yung Kyoto Tower, nandun lang siya. So parang kung titingnan mo, parang hindi naman siya ganun kalayo. At habang umaakyat ka, madadaanan mo ang napakaraming shops na mamamangha ka talaga. Ako sobrang namangha ako sa dami ng mga designs ng mga paninda nila na parang yung details, parang wala akong makitang magkakapareho. Ayan, merong mga medyo affordable nandyan sa labas, meron yung mas mahal, meron yung mas mahal pa at merong pinakamahal. Meron diyan yung isang kwarto na ang lalaki ng paninda nila, pero my God, ay hindi ko na maalala yung presyo pero nakakalula, as in, ang mahal. So, iniisip ko nga, sabi ko, my God, isang ganito lang, presyo na yan, allowance ko na ng siguro 12 days sa Japan. Imagine mo yun, ganun kamahal, no? Pero bawal kuhanan ang lalaki, tapos bawal hawakan. Siyempre, dahil hindi naman tayo laging makakabalik dito, kinuhanan ko na halos lahat ng pwede kong kuhanan guys, for the memories ba, na kahit yung mga iba, mga figures na hindi ko alam, kinuhanan ko na para mapakita ko at one day mababalikan ko. Tsaka pag nandun ka guys, hindi mo naman talaga maaalala lahat nung nakita mo. Sa totoo lang, nung nag-edit ako ng videos, sabi ko, meron palang ganito. Kung hindi ko nga lang nakikita yung sequence ng video, hindi ko alam kung yung pagkakasunod-sunod. Kasi sa dami ng nakita mo ng isang araw, hindi naman buong araw, mga ilang oras lang. Hindi ko rin talaga naisip na ganito kalaki tong lugar na to, na parang ang dami pala nitong magkakalapit. Hindi ko kasi ni-search. Yang tindahan na yan, bungad pa lang, ang dami mo nang makikita hanggang pagpasok sa loob. Ang gaganda, as in, kakaibang mga designs, mga unique. Sobrang nagagandahan ako sa mga yan, kaso nga lang, hindi man lang ako nakabili kahit isa dahil wala, punong-puno yung luggage ko. Tapos over pa yung kilo ko, kaya ayan, kinuhanan ko lahat para naman at least
may remembrance tayo. Nakakatuwa yung mga figures na ganyan 'no, nadaanan natin. Hindi ko alam kung ano yung mga yan, sorry po. Pero alam mo yun, iniisip ko, ano kaya itong mga 'to? Kaya kinuhanan ko na lang lahat. Sabi ko ire-research ko na lang pero sa dami hindi ko pa nagawang mag-research, ayan. Ang dami kong nakitang mga pagkain na alam mo yun, parang lahat gusto kong tikman kaso nga lang siyempre mamumulubi naman tayo. Ayan, oh, may mga nakasuot ng geisha, ang cute. Ito talaga ang hindi ko talaga pinalampas. Nag-cutan ako sa mga yan. Medyo malamig siya tsaka umuulan. Amazing. Siyempre, di natin yun papalampasin, 'di ba? Kasi first time kong makakita ng ganyan, di naman ako nakakakita sa Hong Kong kaya ayan, kailangan i-vlog, 'di ba? For the vlog talaga. Gusto ko nga sanang ipakita lahat kaso nahiya akong nakabukas yan. Tapos yan sample nila at may free na matcha pag bumili ka. Nakakaengganyo, tsaka ang sarap ng matcha nila. So, yan, excited tayong buksan. Alam nyo, habang binubuksan ko yan, hindi ko na-realize na may chewing gum pala ako. So, tapos, nung mabuksan ko na siya, sabi ko, nag-ano ko, sabi ko may chewing gum pala ako, kaya lang it's too late na para ala na maitapon ko. Nahiya naman na ako dun sa pinag-iusapan ko na uulit-ulit ako. Yan ginawa ko, diniretso ko na lang siya hanggang unang kagat. And then, pero nilasahan ko naman siya after ng unang kagat. Dun ko na lang tinapon yung aking chewing gum para naman hindi nakakahiya dun sa aking pinakiusapan na magtatagal ako para lang ulitin na naman yung video kasi nakakahiya. Syempre siya rin gusto niya rin eh. Kaya naman pumayag siya kasi gusto niya rin. Ayan, tanaw yung Kyoto Towers sa malayo at ayan, kinuhanan ko yung mga kakaiba lang sa aking paningin katulad niyan, hindi ko naman alam kung ano yan. Ayan, may mga katana sila na, katana ba yun? Tapos yan, parang kung ano yung um, gusto mong hanapin, siguro nandito na lahat. Ito yung pinuntahan kong temple na sobrang daming paninda sa madadaanan mo, bago ka makarating sa mismong temple. Nakalista nga kasi ito sa World Heritage ng UNESCO kaya siguro naging isa sa matao ito na tourist spot or tourist destination sa Japan or sa Kyoto kasi nasa Kyoto 'to. Sobrang dami kong nakita na hindi ko talaga nakikita kahit saan. Although mayroon mga ganito, mga teapot, mga ano na nakita ko na rin somewhere. Pero yung dami talaga dito, magsasawa ka. Pero hindi ka magsasawa in a way na kasi iba-iba eh. Parang wala kang makikitang magkakaparehong design. Ito yung isa sa pinakamalaking shop na nabisita ko at pinakamamahal yung paninda nila. At sa wakas guys, nakarating na din tayo. Ayan, ito yung view sa labas. Ito yung free pa lang, hindi ka pa magbabayad. Pero, pag pumasok ka na doon sa may loob, ayan, magbabayad ka na ng 500 yen. Pero worth it naman kasi ang ganda. So makikita nyo. Pag nakapasok ka na talaga, hindi ka manghihinayang dun sa binayad mo, sa ganda ng makikita mo, tsaka sa laki ng lugar. Ang dami mong pwedeng puntahan. Kung sightseeing, kung gusto mong magpicture o kaya maglakad lang kasama ng jowa mo. Ang ganda dito. Kaso, kung maghahanap ka ng jowa, mahirap kang makakakita dito kasi lahat ng tao busy, kanya-kanya sila ng picture, kanya-kanya silang kuha. Maraming solo traveler dito, pero wala rin silang pakialam halos sa mga nasa paligid nila. Kasi syempre hindi naman murang pumunta sa Japan, no? So, talaga yung mga nandito ka solo traveler, they take most of their time para i-enjoy yung lugar. Tsaka parang ano talaga, wala ka rin masyadong time makipag-usap. Liban na lang kung hahanap ka ng magpipicture sa'yo, ng mapapakiusapan. Pero aside from that, siguro talagang yung mata mo talagang umiikot lang sa mga view. Hindi ka talaga magsasawa sa sobrang ganda ng mga nakikita mo tsaka yung mga details na kakaiba. Syempre,
Ito nakalagay sacred water siya pero hindi siya iniinom. Dito guys, magbabayad ka na, bibili ka na ng ticket at nakita ko yan, napansin ko ang daming bumubuhat. So ni-research ko kung ano yan. So dyan pala nakalagay yung spear at saka sandals ng strongman na si Ben K. So sinasabi nila pag nabuhat mo yan ay magkakaroon ka ng prosperity at magiging protector ka ng temple. Kaya syempre, kailangan masubukan din natin. Wow! Tingnan nyo yung mga ilaw nila, ang gaganda. Overlooking to guys, makikita mo yung view ng Kyoto. Kaya siguro marami ang pumupunta dito. Siguro lalo na ang ganda-ganda dito pag talagang fall. Kasi ngayon nag start pa lang maging yellow yung mga dahon. Kaya ayan, may mga nakita ako na hindi ko talaga alam kung ano yung mga yan, pero kinuhanan ko lang. Ang daming tao, pag nasa loob ka na makikita mo ang daming tao. Dito usually tumitigil ang mga tao para mag-pictorial at makita yung buong Kiyomizu-dera na yan. Nag-iiba ito pag panahon ng cherry blossoms. Ipapakita ko mamaya yung na-search ko. Pero ang sabi, ito ay best known for its wooden stage na 13 meters above hillside. So, hindi siya ginamitan ng pako. Sabi niya, ayon ito sa Japan Guide, binabasa ko. The main hall which together with the stage was built without the use of nails. And behind Kiyomizu-dera's main hall stands Jijo Shrine, a shrine dedicated to deity of love and matchmaking. In front of the shrine are two stones placed 18 meters apart. Successfully finding your way from one to the other with your eyes closed is said to bring luck in finding love. Dapat pala ginawa ko yun. Umaasa is life. You can also have someone guide you from one stone to the other, but that is interpreted to mean that an intermediary will be needed in your love life as well. Ouch. Actually, meron pang temple dyan sa loob, kaso nga lang, pasara na, kaya hindi na ako tumuloy. Ang daming dapat pa dyan puntahan, kaso nga lang, pasara na siya kasi mag 5 PM na, kaya ayan, nag-start na tayong maglakad pababa. Pero marami pa ring nakikita sa mga nadadaanan, kaya sige pa rin ang click natin. Sunod-sunod lang sa mga taong naglalakad para makarating kung saan sila pupunta. Makikigaya lang din tayo at yung mga nadaanan natin na sa dami hindi ko na din alam kung ano yung mga yan, basta kinuhanan ko na lang siya. Sinesearch ko kung ano to, pero ang sabi naman is parang sementeryo siya. Pero nandito siya, so ewan ko, baka isa yan sa shrine nila, hindi ko alam. Nung una alanganin ako dito. Ano nga ba ang tawag dito? Ayan, hanapin natin. Nakita ko lang siya tapos hindi ko alam kung anong ibig sabihin. Yan pala yun. The Ottawa Waterfall is located at the base of Kiyomizu-dera's main hall. Its waters are divided into 3 separate streams, and visitors use cups attached to long poles to drink from them. Yan yung sinubukan natin. Each stream water is said to have different benefit, namely to cause longevity, success at school, and the fortunate love life. However, drinking from all 3 streams is considered greedy. Ayan, buti na lang pala isa lang sinubukan ko. Nakakahiya naman palang matawag tayong greedy. Hindi ko lang alam kung alin dyan yung nasubukan ko. Sana yun na lang para sa love, di ba? Hinuhugasan mo ng kamay, tsaka sila umiinom. Tapos meron silang pinaglalagyan guys na na-sterilize talaga yung cups. Habang naglalakad kami pababa, nadadaanan ko tong mga kahoy. Ni-imagine ko ano kaya itsura nito pagka fall talaga. Pero ito ang umagaw ng aking pansin. So this is the Japanese way to drink orange juice. That's it. Siguro guys, pag panahon ng cherry blossoms or fall talaga, na-imagine ko ang ganda-ganda dito. Parang gusto kong bumalik. Sa totoo lang, nung nakikita ko mag-start ng maging yellow yung mga dahon, sabi ko siguro ang ganda dito. And makikita nyo marami pala tong nasa paligid niya.
ang mga tao sa iba-ibang direksyon pumupunta. So, iniwasan ko yung maraming pababa dun sa pinanggalingan ko. Sumunod ako sa ibang tao na pababa dito. Ang nangyari guys, ito yung nakita ko, pero ito yung nakakatuwa. Napunta nga ako sa kalsada, pero pagdating ko sa kalsada, hindi ko naman alam kung saan ako pupunta. Kaya ang nangyari guys, ito talaga nag-Google ako, sabi 30 minutes walk. Kaso hindi ko alam kung pasaan akong direksyon sa dami ng direksyon na yan. Kaya wala, taxi ang bagsak. Habang nagre-research ako guys, nagulat ako sa na-discover ko, no, na ang mga tao pala dati dito, meron tinatawag na jump off the stage or take the plunge. Tumatalon sila mula sa 13 meters high or 40 feet kataas. Naniniwala sila na kapag nag-survive ka, mag-grant yung wish mo. So bago siya na-ban noong 1872, mahigit 200 people ang literally tumalon, no? Tapos nakakapagtaka kasi mahigit 80% daw ng tumalon ay nakasurvive. Kaya nyo ba yun? Mag-dare kayo na tumalon, pero ako siguro hindi. Kasi hindi ko din alam kung yung over 80% na yun na nakasurvive, kung natupad nga yung wish nila. So, paano nga ba pumunta doon from Kyoto Station? Pwede kayong mag-bus, pwede kayong mag-train, at pwede kayong mag-taxi. Depende sa inyo. That's all for now. Abangan ang ating mga susunod na videos. And please don't forget to hit like, comment, subscribe, and share if you like this video. Thank you so much for watching. Bye!